Ang pinuno at ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, SBSI, ay nahaharap sa mga kasong kriminal ng trafficking, child abuse, facilitation of child marriage, at solemnization of child marriage, sinabi ng Department of Justice, DOJ, nitong Lunes. Sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pinuno ng SBSI na si J. Renz Kilario, na kilala rin bilang Senior Aguila, at 12 iba pang individual ay kinasuhan sa harap ng Regional Trial Court sa Surigao del Norte. May kabuuang 21 kaso ang naisampa. This is just the beginning dahil marami pang anggulo ang tinitingnan dito, sabi ni Remulla. Habang ang mga kaso ay una nang inihain sa Surigao del Norte, sinabi ni Remulla na ang prosekusyon ay sa kalaunan ay lilipat para sa kanilang paglipat sa Metro Manila. Ang mga paunang mga kaso ay isinampa sa Surigao pero naniniwala kami na dapat itong ilipat sa Maynila o iba pang mga lugar kung saan ang interes ng hustisya ay hindi maaapektuhan ng mga taong maaaring makagambala sa proseso, paliwanag ni Remulla. Ang SBSI, isang di umano'y relihiyosong kulto, ay sinisiyasat mula ng simula ng Senado ang pagtatanong sa mga gawin nito. Kabilang sa mga pinakanakaalarma na bagay na iniulat ng mga saksi ay ang sapilitang kasal at ang autorisasyon ng panggagahasa pagkatapos ng kasal. Ang mga batang lalaki ay nagsasanay din para sa private army ng kulto. Ang mga organisasyong nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga bata ay nagpatunog ng alarma sa mga iligal na gawain ng SBSI. Para sa kanila, kailangang magtrabaho ng dobleng oras ang mga awtoridad upang maiabot ang kinakailangang tulong sa lahat ng biktima dahil sa matinding epekto ng kanilang paghihirap. Si Kilario, kasama ang SBSI Vice President Mamerto Galanida, Karen Saneco, at Janet Ahok ay na-cited in contempt ng mga senador noong Setyembre dahil sa pagtanggi nito sa pagsasagawa ng child marriage sa SBSI. Si Galanida ay dating mayor din ng Socorro. Sina Galanida, Saneco, at Ahok ay kinasuhan kasama ni Kilario sa mga kasong isinampa ng state prosecutors. Hanggang ngayon ay nasa kustodiya pa rin sila ng silid ng Senado. Sa pagpapatuloy ng legislative hearing sa SBSI, iniharap ni Senador Risa Hontiveros ang pahayag ng isang dating miyembro na nagngangalang Pedrito Angkog na nagsabing siya ay dinukot at pinahirapan ng private army ni Kilario noong nakaraang taon. Si Angkog ay 79 na taong gulang. Dumapli sa tenga ko ang 2 bala, 2 putok. Tapos ginapos ako sa mga kamay ng lubad patalikod. Masikip sa buong katawan ko, Angkog was quoted as saying in an interview with Hontiveros' office. Pinatayo ako pero bago yun, habang nakagapos ako na nakadapa, sinipa ako sa likod. Binigyang diin ni Hontiveros na ang mga aksyon ng mga pinuno ng SBSI laban sa kanilang mga miyembro ay nagpapakita ng hindi katanggap-tanggap na pang-aabuso at pagsasamantala na kanilang pinananatili. Malubod niyang tinanggap ang mga kasong isinampa ng DOJ laban kay Kilario at iba pa. Bata man o matanda, walang pinipiling biktima itong mga leader ng kulto. Kailangan na nilang managot sa sangkatutak na krimen na ginawa nila, sabi ni Hontiveros, dapat nilang pagbayaran ang agos ng pagdurusa na kanilang pinakawalan sa mga tao ng kapihan.